Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan, pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalan ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon." Ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kung siya ang humatol ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing, at sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.
at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, simulan po natin ang bagong linggong ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Mga kapatid, sa paglalaba, hindi ba meron tayong kasabihan, hinihiwala yung puti sa dekolor? Bakit? Aba, number 1 po para hindi po mahawa ang kulay. Sapagkat minsan may mga damit po, malakas po yung coloring, na di-discolor po yung kulay puti. At pangalawa, syempre, para maging maayos po yung flow, no? Mahirap yung masyadong marami yung nasa loob ng washing machine o nasa loob ng batya. Kailangan paghiwalayin para merong kaayusan. Mga kapatid, tuwing unang linggo po ng panahon ng Kwaresma, tuwing first Monday ng first week of Lent, naririnig natin po itong gospel passage na ito na konting trivia po, naririnig din po natin tuwing Christ the King Sunday. Ang parable of the sheep and the goats. At ang tumatalab at na laging tumatama sa atin, paghihiwalayin yung tupa at yung kambing. Bakit nga po? Sapagkat magkaiba po yung kambing at yung tupa. Alam naman natin yung kambing, may sungay. Ang tupa, kung may sungay man, paloob. Pero ang kambing, palabas. Sinasabi daw po, ang mga tupa po ay naturally roaming by groups. Pero ang kambing, kaya po niyang gumala mag-isa. Pero, di ba, nawawala din naman yung tupa, nawawala din naman yung kambing. Pero at the same time, sinasabi po na yung kambing po, medyo may taglay na ingay. Pero ang tupa, tahimik lang. Maraming pagkakaiba ang kambing at tupa. At sa traditional pong farming and shepherding ng mga Jews, you have to separate the goat from the sheep dahil magkaiba rin po yung style ng kanilang pagkain. No? Pero higit sa lahat, ginagamit ni Jesus ang imahe ng kambing at tupa upang ituro sa atin. At paalala ngayong panahon ng Kwaresma, 3 letter C, madaling tandaan. Unang letter C, criteria. Narinig natin dito, ginamit ni Jesus ang ebanghelyo upang ang talinhagang ito sa ebanghelyo upang ituro sa atin ano nga ba ang criteria ng pagpili ng Panginoon. Minsan po kasi akala natin sapat na yung maniwala ka. Pero hindi po pwedeng maniwala ka lang, kailangan kumikilos ka at nagmamahal ka. Sabi nga po, love and not just believe is the criteria for entering the kingdom of God. Diba, sa mga contest may criteria for judging. Ano ba magiging sukatan at timbangan na kung sino mananalo? Sa karya ng Diyos, meron din pong sukatan at timbangan. At ano ito? Pag-ibig, hindi lang paniniwala. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala ng isip, kundi pagkilos ng buong pagkatao. Kung paano natin tinatrato ang mga nangangailangan, ganun din po natin tinatrato si Kristo. Hindi ba ito yung laman ng talinhaga sa ating ebanghelyo? Criteria. Pangalawang letter C po is choice. Yung sheep at yung goat, yung kambing at yung tupa, ito po ay reflection ng ating mga daily choices na mapagpili po natin sa araw-araw na buhay. Kung pinili nating magmahal, ating makakamtan ng buhay na walang hanggan. Pero kung pinili po natin na hindi magmahal, pinili nating maging walang pakialam, sa ating lingwaheng mga kabataan, wapakels. Kung pinili nating maging indifferent, tayo po hindi mapapasali sa kaharian ng Diyos. Sabi daw po, ano raw po ba ang refusing to love?
Hindi lang po ito basta hate, kundi indifference. Pag wala ka ng pakialam, wala ka na rin pagmamahal. Oo nga, ano? At minsan po, mami na tayo, nawawalan tayo ng pakialam doon sa mga talagang nangangailangan. Kaya nga po pinapala sa atin yung daily choices natin. Ang mga pagpili natin sa araw-araw ang magiging basihan. Tayo po ba ay mapapabilang o tayo po ba ay malayo sa kaharian ng Diyos? Which brings us out to the third letter C, concrete. Christ is present in what we call the 6 letter L's of society, of life. The least, the last, the lost, the little, the lonely, and the losers. 6 na L. At ang Panginoon, kinakampihan niya, kinakalinga niya, inaalagaan niya ang 6 na L na ito. Kaya anong hamon sa atin, lalo pa ngayong panahon ng Kwaresma, huwag lang tayong umiwas sa kasalanan. Piliin din natin gumawa ng kabutihan. Don't just avoid sin, but actively practice charity. Hindi po sapat na umiwas ka lang sa paggawa ng mali. Gumawa rin po tayo dapat higit sa lahat ng mabuti. At ano ito? Yung sinasabing corporal works of mercy. Paalala to, baka nakakalimutan na natin. Feed the hungry. Give drink to the thirsty. Clothe the naked. Shelter the homeless. Visit the sick. Visit the imprisoned. Bury the dead. Mga gawain ng kabutihan. Na sana po ngayong panahong Kwaresma, hindi lang tayo dasal ng dasal, pilgrimage ng pilgrimage, okay na dyan ang kumpisa lang parokya, etc. Pero gumawa din ng kabutihan araw-araw. 3 letter C, madaling tandaan. Criteria, choice, concrete. Ang basihan, kung tayo ay tupa o kambing, nasa ating araw-araw na pagpili. Pagpili na magmahal o pagtaka sa tungkuling ito. Gawin natin itong konkreto, sapagkat ang tunay na kabahagi ng kaharian ng Diyos, wala yan sa iniisip o pinaniniwalaan, kundi nasa pananampalatayang isinasagawa. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat po kami sa pagkakataong ito na pumasok na po kami sa Lenten season. Panahon ng pagsisisi, panahon ng pagtalikod sa kasalanan. Pero higit sa lahat, panahon upang gumawa ng kabutihan. Panginoon, salamat po sa biyaya po ng mga corporal works of mercy na iyo pong pinapalala sa amin. Higit sa lahat, ang paanyaya na kami po ay mapabilang sa mga tupa, hindi sa kambing. Basbasan mo kami, Panginoon. Gabayan mo aming konsyensya. Nang sa gayon, hindi lang kami umiwas sa paggawa ng masama, kundi piliing maging mabuti at gumawa ng kabutihan sa mga least, last, lost, little, lonely, and losers sa aming paligid. Hinihin natin sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating paikisa. Salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli po, like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.